at ballpen dyan. Para at least, di ba, yung mga sinasabi ng mga ng speaker natin, masulat nyo. Okay ko, kuha ko kayo ng ballpen dyan. And sa mga hindi pa po nakapag-open cam, kung hindi naman po kayo busy, okay, open cam po kayo. Para at least alam talaga ng speaker natin na nakikinig din po talaga kayo. Okay? So, sige nga, pakitype nga ng number 1 kung loud and clear po ba yung boses ko. Kasi magsisimula na din po tayo sa exclusive event training natin right now. Ayan. Ang dami na po nating mga nakikita nagko-comment na number 1, no? Alright, so ito po, hindi ko na po papatagalin kasi sobrang excited na din po talaga yung speaker natin right now na, di ba, ibahagi sa inyo yung mga learnings. So ito po, yung tatawagin ko, he is a senior high school student, the same time, pamangkin ng OFW, a six-figure income achiever, and a travel qualifier. Please help me welcome our speaker right now, Mentor Paul Joseph Villarino. Alright, so thank you so much sa ating napakalupit na host natin, di ba? So, before I proceed guys, paki-comment naman ako ng number 1 if loud and clear lang po ba or narinig lang po ba yung golden voice ko po. Paki-type ako ng number 1 para proceed at tuloy-tuloy po tayo. Okay, number 1 at number 1. So, grabe no, habang nakikita ko dito yung mga participant natin, grabe yung mga viewers din talaga. Nakikita ko, umabot talaga sa mga iba't ibang bansa, watching from Saudi, kaya balakbakan nyo yung sarili nyo kasi nga despite na may ginagawa kayo, pero andito kayo sa event natin ngayon. So before anything else guys, gusto ko lang i-acknowledge first ang presence po ng mentors natin, Mentor Selva at Mentor Dave. And syempre, pasalamatan din natin yung napaka-pogi at napaka-adorable nating host natin. Okay, pasalamatan nyo si Coach Jerome. Pogi ba yung host? Diba? Napaka-pogi. Akala nyo kayo yung mag-speaker, no? Intro pa lang po yun. Anyway guys, thank you so much Coach Jerome sa napakagandang introduction niyo po sa akin. And by the way guys, gusto ko lang right now, ako po yung magte-training sa inyo. And I do believe some dito meron ng mga idea. Ano po ba yung magaganap ngayon? Tama ba? Kung ikaw alam mo ano ba yung event natin ngayon, i-type mo nga dyan ano po ba yung possible na magaganap natin at ano po ba yung ituturo ko sa inyo. Kasi nga itong ite-training ko sa inyo right now guys, ito po yung basic pero ito po yung maa-apply nyo everyday talaga sa ginagawa mong business right now. So, 5 fingers, sabi daw ni Coach Jan at ni Coach Jerome. So, 5 fingers, so ibig sabihin, 5 fingers po yung ituturo ko po sa inyo ngayon, guys. Okay, so grabe talaga yung mga participant natin. Talagang napaka-interactive din talaga sa mga event na ganitong klaseng event right now. So, anyway guys, ngayon guys, gusto ko lang i-equip sa inyo guys. Itong ituturo ko po sa inyo, gusto ko is talagang ma-equip nyo din aside na ginagawa mo yung business na to, gusto ko is maging magaan sa inyo kasi nga, alam natin pagdating sa training, ito po yung backbone. Tama ba? Kasi guys, napakahalaga na talagang alam nyo din to. Iba yung narinig mo lang, iba yung napakinggan mo, compare sa ni-execute mo at tinitake mo na action. Kasi guys, sa buhay natin, sa training natin, parang ano lang to, parang military. Wala pong military, pagpasok mo agad ng military, sasaba ka agad sa gera. Kailangan mo na mag-training, mag-aral, paano ba yung tamang way pagkapit ng baril, para sa ganun, pag sabak ng gera, alam mo na kung saan ka tatakbo, saan kayong kalaban. Tama ba? Iba yung tao na may alam. Tama ba? Kaya ngayon guys, yung ituturo ko sa inyo is yung alam mo yun, marami kayong matutunan and I do believe din na marami din kayong mga learnings at takes aways after this event natin. Kaya kung ikaw ready ka, pakitype naman ako ng I am excited kasi mag-start na po tayo. Okay, so I am excited na bang lahat? Kaya kung meron kang pen at ballpen dyan, sabi ni Coach Jerome, standby mo yan kasi nga marami akong mga ituturo sa inyo na kung saan makakatulong din siya sa inyo. Ayan, so I am excited. Grabe talaga yung natin. Shout out mga partners. Okay, so okay, nakikita lang ba yung yung screen ko? Ako te. Ayan. Okay, before I proceed guys, gusto ko lang muna magpakilala guys. Talagang at least the same time, alam nyo kung sino ba yung taong magpapaliwanag sa inyo at mag-e-explain guys. And paano din kami natulungan sa ganitong klaseng training din. Kasi itong training guys, during the time nag-start din ako, ito talaga din yung ina-apply at ito din talaga yung inaaral ko din po talaga. Okay?
So ayan po yung life namin before. I was like you po na nanonood dito right now sa mga event natin na talagang na-curious lang din at gusto din ng pagbabago lang man sa buhay or changes lang. Typical na student, walang pangarap. Tama, kung makikita mo sa mga pictures na yan, do you think masasabi mo, ano yan, maging successful na tao na yan? Hindi. Tama ba? Kasi nga guys, believe me or not, ako lang po nagsimula lang din ako walang kaalam-alam pero inaral at ginusto ko talaga na matuto talaga sa ganitong klaseng business. So yan yung life ko before at ito po yung DPSY ko din. I know sa lahat ng dito right now or karamihan dito sa event natin mga participant, pamilyado. Tama ba? And syempre, pag ikaw pamilyado at nasa abroad ka or may trabaho ka or ano yung ginagawa mo, may rason ka kung bakit mo yung ginagawa yung isang bagay na yan. Dito naman sa akin na part, may DPSY ko po, bakit ito ginagawa itong business at a very young age for my family din talaga. Ikaw, nag-abroad ka para sa pamilya mo. Tama ba? Sa akin naman, yung DPSY ko din, yung rason, eto para sa pamilya ko. Alam mo guys, quick story lang. Quick story ko lang sa inyo guys, or share ko lang, baka makarelate kayo. Share ko lang. So anyway guys, gusto ko lang, ito kasi yung itong picture kasi nitong nasa baba. Ayan, nakita mo yung may mesa na parang tab na color red. Tapos kami ng mother ko. That was the time, guys. Every time na kumakain kami, guys, isa lang talaga yung na-realize ko. Every pangkain namin, tanghalian, dinner or lunch namin, breakfast, paunahan talaga kami, paunahin kami mga anak. Doon ko na-realize, habang lumalaki pala ako, pinauna lang pala kami kumakain para sa ganun, ma-priority kami. At kung yung matirang pagkain, sila na yung uubos nun. Kaya sabi ko sa sarili ko, grabe talaga yung buhay namin before. Kaya I know sa mga parents dyan, ganun din talaga po tayo. Tama ba? Paunahin natin muna yung mga anak, sa ganun doon po tayo susunod kakain para at least mabusog sila, okay sila, kahit nagugutom tayo, okay lang sa atin, basta sila nakikita nating masaya. Doon ko na-realize na ayaw ko ng ganitong situation. Kung gusto namin, kung pwede naman sabay-sabay para mahati-hati, at sabay-sabay kami at the same time, ano din kami. Why not? Kaya sabi ko at the very young age, kung meron na akong opportunity na kayang baguhin yung buhay ko at kung mabilis, why not gagawin ko? And that was the time, sabi ko, itatayo ko to. Aralin ko itong ganitong negosyo at ito po yung training na ituturo ko po sa inyo. Okay? So, yan yung DPSY ko and fast forward, na-meet lang din to siya. Na-video ko lang din, kagaya ng karamihan dito. So, ito po yung guys. So, na-video ko lang din ako sa picture na yan. Napaliwanagan, na-entertain, and na-inspired. At sabi ko sarili ko, why not gawin ko to siya? And that was the time, nag-aaral pa ako. And sabi ko sarili ko, try ko kaya, subukan ko lang, aralin ko lang. Wala namang wala kung subukan ko. Walang-wala naman ako. And special shoutout kay Mentor Dave na kung saan siya po yung nagpaliwanag po sa akin at nag-open sa ganitong business na to. So, moving forward, sumasabay na po yung income po natin. We do experience na din nakapag-income ng 54,000, 48,000, and 55,000 in just few months lang. Sabi ko sarili ko, imagine that at the age of 18 years old, kaya na kumita. Walang pamilya, walang binubuhay. Sarili lang yung iniisip, di ba? Kaya napakaswerte natin ganitong klaseng opportunity natin ngayon. Okay? And ito naman, dito naman naka-experience na din ako ng mga travel dito sa Pilipinas. And ang sarap lang kasi nito, nag-travel ka, kumikita ka pa, and also, nakatulong ka pa sa mga partners natin. So, ito lang yung opportunity na nakikita talaga namin na napakaganda talaga. Kaya kung ikaw proud ka, sa type mo naman na I am proud, kung proud ka, na andito ka or part ka sa ganitong klaseng event natin ngayon, sa ganitong klaseng community natin. I am proud, okay? Tatak AGG tayo. Okay, so, syempre, hindi tayo mag-start dyan. Introduction pa lang po yun, ha? Kasi iba po yung ituturo ko po sa inyo. Okay, intro pa lang po yun para sa ganun makilala niyo po yung tao magpapaliwalag sa inyo about dito sa business and syempre, ito training niya din sa inyo. Ito po yung topic ko ngayon. Five basic skills training. Okay? So syempre, pag alam nating sinasabing nating basic, alam mo yung interpretation natin, madali pag i-basic. Tama ba? Easy. Okay? So ngayon, yun yung po ituturo ko sa inyo. Yung mga basic lang naman, pero napakalaking impact po nito pag ginagawa mo siya ng paulit-ulit. Okay? Kaya ikaw, kung kung ready ka, five basic skills training para at the same time, yun po yung babaunin po natin dito ngayon. Okay? Kaya bear with me guys kasi I do believe marami po kayong mga takeaways after this event na ituturo ko sa inyo. So, syempre, una-una hindi tayo magtatagal. So, ayan, five basic skills training. Ito po yung main topic ko right now. Kasi alam natin, pag negosyo yung pinag-usapan, dapat meron ka pong skills. Bonus na lang kasi yung skills, kaya mo siyang matutunan, kaya mo siyang aralin. In what way? Through attend sa mga ganitong klaseng event.
Okay? Anong po ba yung pinakauna natin dito na one basic skills natin dito or unang-una? Ito po yung tinatawag nating prospecting. Kung tanungin kita right now, or tanungin kita ngayon, ikaw nandito ka ngayon, na nakikinig ka sa akin, tanungin kita, ano po ba yung pagkaintindi mo pag salitang prospecting? Tama ba? Guys, don't get me wrong. Sa ating kasing trabaho right now, hindi po yung trabaho natin mangungonvince ng mga tao ha. Ang pinakatrabaho po natin ngayon is to educate, ituturo natin bakit nila kailangan magnegosyo at bakit nila kailangan gagawin ito. Kasi nga, the moment yung isang tao, alam niya at maintindihan niya yung ginagawa mo, bonus na lang yung sasabay. Okay? Hindi po natin sila pinipressure. Tama ba? Kaya sa karamihan dito pa lang sa una, nahihirapan na kasi nga pag-interpret pa lang prospecting, hindi ko yan kaya, wala akong skills niyan. Guys, don't worry kasi yung taong nagdala sa inyo, ang lulupit po niyan ng mga mentors nyo, mga coaches nyo na andito. Kaya napaka-proud ka, napaka-swerte mo kasi meron kang ganito, hindi mo gagawin mag-isa, may community ka, may special mentor at coaches ka, nagagabayan ka anytime may kailangan ka. Okay? Kaya guys, kailangan meron tayong prospecting na gagawin ngayon. Okay? So, syempre, baka yung iba dito, yari na ako nito coach, prospecting pa lang, parang tagilid na ako. Guys, kung first timer mo naka-attend nito, don't worry guys, kasi ituturo po yan ng coach nyo po or personal mentors nyo po, ano pong basic na to, ano po ba yung step by step na gagawin nyo. Kung first time ka, observe ka, and kung timers ka naman dito, 'di ba? Ito na yung gagawin natin. It's about time na siseryosoin natin at gagawin ito. Ito na yung wake up call natin. Nasasabayan natin kasi we end this 2025 natin ngayon, these few months. Okay? So prospecting guys, napaka-importante po noon. Bakit? Bakit napaka-importante? Kasi yung prospecting guys, dito po mabubuo yung result nyo, income nyo, at yung mga taong pwede yung matulungan po natin. Kasi nga kung wala ka pong mga prospecting, sino yung mga taong pwede mong offeran? Tama ba? Kaya alam natin, ano po ba yung market po natin? Okay? Kasi ito, quick story ko na lang. Meron akong isang OFW na ginaguide, si hindi na tayo mag-mention ng pangalan. Sabi niya sa akin, coach, part na siya ng community, member na siya. Sabi niya sa akin, coach, mahiyaman ako, isasabi ko sa kapatid ko. Kasi nga, baka daw tatanggihan siya, baka pagalitan siya, or baka i-discourage siya. Pero alam mo, fast forward sa sobrang takot niya, hindi niya pinospect yung kapatid niya. OFW yun yung yung kapatid niya. Nang alam mo, that was the time yung kapatid niya ilang buwan lang pa sa sobrang takot niya at talagang ayaw niyang i-share sa kapatid niya kasi baka discourage siya. And guess what? Nabigla siya, na-surprise siya. Pagtingin ng Facebook wall sa kapatid niya, part din ng community po natin. Ibig sabihin, hundreds of or millions of distributors sa atin dito, baka yung pinsan mo, kapatid mo, relatives mo, 'di ba? Mini-market na 'yan ng ibang tao. As much as possible, ikaw na advantage ka kasi kadugo mo 'yan. Gawin natin siya dito, i-convert natin siya dito as a prospecting natin dito ngayon. Okay? Kaya na-surprise siya and sabi niya ng ate niya, parehas na pala tayo member pero iba't iba tayo ng community. Na dapat sana, sabi ng ate niya, sana noon sinabi mo para sa iyo ata ako mag-avail kasi kapatid kita. Tama ba? Kaya ikaw kung meron kang duda or takot, much better na that's the time na kailangan mo siyang gagawin. Kaya alamin din natin, ano po ba yung prospecting? Kaya unang-una guys, dapat meron ka pong prospect list first of all. Okay, kung ikaw, kung proud ka, may prospect list ka, ano ka naman, comment ka kung may prospect list ka ha. Okay, kasi na-topic natin to few events natin. So kung prospecting list talaga, napaka-importante po nitong prospect list. Unang-una, dapat meron ka pong notebook at pen din talaga. Tapos dito mo gagawin yung prospect list mo, isusulat mo yan. Ano po po yung mga isusulat mo? Ito po yung mga ka-case system mo. Ano yung mga key system na yan? Ito yung mga kadugo, ka-relatives, kamag-anak, kabet, pwede rin, okay? So, kakilala, kaano-ano mo, pwede mo yun isulat sa prospect list na yan. Ano po yung reason? Ano po yung, bakit po gagawin yung prospect list? Guys, sa atin na tao, naka-embody po sa atin na tao, minimal lang yung memory natin na maalala. Kagaya ngayon, kung sabihin kita, kung tatanungin kita ngayon, bigyan mo ko ng 3 seconds, bigyan mo ko ng 10 tao. Siyempre, mapaisip ka nun, sino yung mga 10 tao na sasabihin mo no? Or isasabi mo or ibibigay mo. Tama ba? Kaya iba yung pakiramdam
na meron kang prospect list. Kasi nga, the moment na kalimutan natin, meron kayong babalikan, oy, ito pala si May, si Rose, ganito. Ito pala yung prospect ko from Dubai, from Kuwait, para makategorize natin and alam natin at malinaw talaga sa mata natin tingnan. Okay? Kaya kung may prospect list ka diyan, natutulog na, o 'di ba? Ngayon, gigisingin natin, kumusta natin yung mga prospect list natin, no? Nadagdagan ba? Okay? Kaya after this event, baka babalik yung coach nyo or mentors nyo. Park, kumusta yung prospect list natin? Kasi guys, kung sabihin niyo sa akin guys, few months ka na, 3 months, 6 months, 1 year ka na, at wala ding result na nangyari, guys, ito lang yung sasabi ko, saan ba yung prospect list mo? Okay, kasi nga yung prospect list, napaka-importante po niyan. Kung wala ka pong maipakitang prospect list, di ba, mag-assess tayo niyan, mag-usap tayo niyan. Kasi guys, ang prospect list, napaka-importante po niyan. Kaya after this event, balikan mo, kung wala ka pang prospect list, sulat ka na. Kung ikaw pa naman, first timer, prepared ka ng salitang prospect list mo or sa notebook mo. Ang ganda lang kasi guys, kasi meron ka ng mga taong gagabay sa inyo at talagang alam mo yun yung pakiramdam na mayroon kang kaagapay sa negosyo na gagawin natin. Kaya isulat mo yung mga kaki-system mo and sabi nga dito, wag mamili ng tao, no? Tama? Kung gaya ngayon, mamili ako dito ng participant natin. Huwag kayong mamimili guys kung sino yung i-offeran mo ng business. Parang ganito lang yan. Ilagay na lang natin, example na lang natin. O, mga natin ng pangalan dito. Okay? Ilagay na lang natin ito kahit partner, Dayanilin, o, di ba? Hindi pwede sabihin ni Ate Dayanilin na, ito si May. Ilagay na natin, example, si May. Sabihin ni Ate Dayanilin, si May, hindi ko to isusulak sa prospect list ko kasi, masungit. Huwag ganun, hindi ganun ha. Ibig sabihin, kahit ano pa yan, pwede natin isulat yan sa prospect list. Okay, another example naman. Okay, hanap naman tayo dito para at least ma-entertain natin, makita natin yung mga participant natin. Okay, si ate naman si parang iba-iba yung mga pangalan dito kasi nakapangalan. Ate Manilin, okay, si Ate Manilin, lagyan natin. Si Ate Manilin, sulat niya yung friend niya. Wag na natin ito isulat sa prospect list kasi mainitin yung ulo. Ayan, short bye. Wag natin isulat to kasi mainitin yung ulo. Wag yan guys. Kasi nga, alam natin sa tao, hindi natin ma-judge yung isang tao if hindi natin alam yung capacity. Tama ba? Kaya right now, napaka-importante natin na dapat meron tayong alam sa sarili din talaga na etong tao na to may potential. Kasi sa amin naman, sino lang naman kami? Nakitaan ba kami during that time na i-present namin? Wala naman eh. Estudyante, kaya ba ipalabas yung ganong klaseng punat? Construction worker. Pero how come nagagawa ng paraan? Ibig sabihin, ang isang tao, the moment na alam niya, at kahit walang-wala yan ng pera or walang-walang budget yan, pero the moment na gustuin niya, kaya nang gawa ng paraan. Kaya as much as possible, isulat mo na yung mga tao mo, yung mga kakay-system mo, kamag-anak mo, or sino-sino man ha. Okay? So, everyone, pakitype ako ng talagang I am learning o natutunan ba talaga kasi magpuproceed na tayo in another next slide. Okay? So, eto guys, segregation, dapat alam din natin, itong money, authority, and needs. Paliwanag ko sa inyo, ano po ba yung M na yung money? Ito po yung mga tao na to is yung may pera na. Ayan, ito yung mga tao na to, may pera na, may kaya na. Kumbaga, lumaki na talaga sila na walang problema sa pera. 'Di ba? For example, si Babay, 'di ba? Lumaking mayaman na siya or wala talagang problema sa kanya yung pera. Siyempre, si Babay naman, isusulat ko yun sa prospect list ko, lagyan ko yan ng palatandaan ng letter M. Kasi may pera na siya. Tama ba? Para at the same time, the moment na present ko yung business, wala nang problema sa kanya. And yung A naman, ito yung may mga authority na mga tao. Okay? Ito yung mga the moment na may sabihan ka, may event tayo, automatic mag-gather niya agad yung mga tao. Example, kapitan, okay? Principal, may mga ganong klaseng posisyon, mga malalaki talaga yung kapitan. Example, yung kapitan na lang. Pag the moment may mga sa barangay, pag ginather niya agad-agad yung mga tao, talaga yan? Full all force talaga yan. Tama ba? Anong tawag nun? Kalimutan ko tuloy. Yung mga tao na yun yung mga tao na the moment na may sasabihin ka, agad gagawin at talagang magko-combine talaga mga manager, mga ganun. Ito, isusulat mo, authority. Lagay na natin si Park Glenda. Nakita ko dito, nag-comment. Si Park Glenda, yung trabaho niya is, malaki yung posisyon, tapos meron siya mga taong hinahandle, hawak na grupo. So si Glenda naman, isusulat ko siya, may authority. And ito naman yung pangatlo, proceed tayo sa letter N. Needs. Ito yung mga tao na interested pero walang pera na mga taong kailangan lang ng trabaho. Ano po ito siya? Kagaya po nito guys, ito po yung mga tao na to,
syempre, pag na-present natin yung business, dapat alam din natin na sino ba itong mga tao na to, ma-differentiate natin. Kaya ito yung mga tao na to is gustong magnegosyo at gusto lang ng source of income at pagkakitaan. 'Di ba? And that was the time nang na-present din sa akin ng business. I know for sure, dito rin ako nilagay sa mentor ko sa letter N. Kaya ikaw dyan, kung saan ka dyan, alam mo kung anong kategory, saan ka ba dyan, sa letter M ka man, sa letter A ka man, or sa letter N ka man. At least alam mo na kung saan ka nakalagay, nilagay ng mentor mo. Okay, kung letter N ka, congratulations. Kasi gagawin po natin ito ng todo-todo or nasa A ka man or nasa M ka man. Okay? So yan po yung mga needs na kailangan din talaga. Din natin ma-differentiate para at least meron tayong palatandaan. And next, ito po yung types of prospecting. Guys, sa pag-prospecting, dapat meron po kayong specific na market ha. Ito po yung warm market, cold market, and hot market. Hot market, hindi po to hot daddy ha or hot mom ha. Hot market po siya na yung market natin sa mga pwede natin i-offer yung business. Yung warm market, unang-una, ito po yung mga kakilala natin. Kamag-anak, kapamilya, or mga malapit sa puso mo. Ito yung warm market na to. Ito po yung mga malapit sa puso mo or there are something na relationship, both of you sa isang tao na yon. Okay? So, yan yung mga war market na yan. Kaya kung ikaw meron kang notebook, nag-take down notes ka man or mag-screenshot ka, para sa ganun, meron ka pong i-transfer sa notebook mo at may re-review ka din sa ganitong klaseng event natin. So, yung cold market naman, ito po yung mga hindi mo kakilala sa mga friend mo sa Facebook. Kung ilan man yung friend mo, umabot ng 5,000, tanungin ko lahat ba yan kakilala mo, 500 friend mo. Tanong kita, yan ba lahat kilala mo? Hindi naman eh. May iba dyan, nag-friend mo lang sa Facebook, tapos nagtanong lang sa inyo, paano pala yan? Bigyan ko ng example, meron akong isang OFW na andito sa event, hindi ko, kumbaga na-meet ko lang din sa Facebook, okay? Sa TikTok, and na-inspired lang din. So, ibig sabihin, isusulat ko siya sa cold market kasi nga hindi ko siya kalala. Kagaya sa karamihan dito sa atin, mga cold market. Okay? So, ayan, lagyan natin ng palandaan if yung tao na yan or yung prospect mo, warm market ba yan or cold market? Para at least, maalam mo kung ano po ba yung malapit ba yan sa puso mo. Okay? Kakilala mo yan or hindi. And lastly, ito po yung hot market. Ano po yung mga hot market? Ito po yung mga tao nag-how sa mga engaging sa posting mo. Okay, shoutout ako sa isang partners ko, isa siya sa leader ko din po dito na nandito sa Pilipinas na nag-how lang din sa TikTok. Ibig sabihin guys, ibig sabihin po nito, ito po yung mga hot market na to, ito po yung mga tao, nakita ka lang through up sa iba't ibang social media, sa Facebook mo, sa post mo, nag-how, at talagang pinakausap mo lang sa mentor at nagustuhan, and sumabay din. Ibig sabihin, siya po yung tipong tao na yung hot market po siya. Okay, nagigets ba? Hello? Okay, so ibig sabihin, warm market and cold market at hot market. Kaya be specific. Ano po ba yung market? Yung mga tao na po prospect mo ha. Ibig sabihin, may prospecting ka na. Okay? Tapos alam mo na, ano po ba siya? May authority ba siya? Ano ba yung kailangan? And kaano-ano mo naman siya. Andun na. Unang-una pa yan, prospecting. And next naman tayo, ito naman yung tinatawag nating inviting. Napaka-importante nitong inviting kasi never po mabubuo yung five finger kung wala pong ganitong klaseng inviting. Okay? Guys, sa pag-inviting, guys, meron po yung tinatawag na tamang pag-invite at maling pag-invite. Okay? Kaya ngayon, baka yung ginagawa natin, baka yung ginagawa nyo po na mga past few months ago or ilang months or timers ka na, baka maling invitings yung nagagawa natin. Kaya ngayon, ituturo ko po sa inyo yung tamang way ng pagdating sa pag-invite, pagdating sa pag-invitation. Hindi totally ha na kailangan mo talagang i-invite. Sabi ko nga, ang kailangan lang natin gawin is i-educate lang natin sa kanila na meron po yung tamang pag-inviting. Parang ganito lang yan. Bakit merong times pag nag-invite ka, pag in-offer mo, may biglang magsasabi, i-discourage ka, or may masasabi talagang opinion. Tama ba? Kasi nga, baka mali yung pag-invite mo. Parang ano lang yan, parang ikaw kung nasa palengke ka, nagbebenta ka ng isda, tapos may customer dumaan, yung hinahanap isda, tapos ikaw yung binibenta mo, baboy. Hindi mo yun ipipilit na, hindi mo yun ipipilit na, i-offer mo yung baboy, yung hinahanap niya, isda. Tama ba? Kaya alamin natin, kasi nga mahihirapan ka kapag hindi mo alam ano ba yung pwede nating i-offer sa kanila. Ano ba yung tama natin ng way para ma-offer natin sa ganitong klaseng negosyo natin ngayon. Okay? Kaya napaka-importante again na alam mo din yung tamang way ng pag-invite. Kaya ngayon, ituturo ko po sa inyo, ano po ba yung mga technique
bakit ano po ba yung mga technique para mas magaan at mas mabilis po siya gagawin din talaga. At smooth din process yung ginagawa din natin ngayon. So, ino po yung gamitin na po natin itong technique na to. Okay, ito po yung fourth technique. Pakitype nga ako ng fourth kung andyan pa kayo or nagigising pa or nasa trabaho pa, yung iba dito na nagluluto pa, nasa kusina. Okay, fourth. Okay, ito po yung fourth technique. Ito po yung family, occupation, recreation, and dreams. Guys, alamin natin ano po ba ito? Yung family, alamin natin ano po ba yung kumusta ba yung pamilya nila. We are not hard selling na kailangan mo talagang ipiga talaga yung pagsusundot yung business. Bigyan kita ng example, bigyan kita ng solid situation. Okay, ito, conversation, actual, kunwari my friend from Kuwait, diba? Example, OFW rin ako kasi karamihan dito OFW din. For example, sabihin ko, oy, meron akong friend na taga-abroad din, Saudi din. So, friend, kumusta ka pala dyan? Balita ko nasa Saudi ka. Sabihin ng friend mo, yes, friend, nasa Saudi ako. Actually, yung amo ko, napakaganito. And sabihin ko naman, ang respond ko, okay, ako actually friend, nasa Saudi din ako, nasa abroad din ako. Pero yung amo ko naman is talagang mainitin yung ulo, ang dami ko ding trabaho. And 6 years na din ako dito na alam mo yun, medyo wala rin naiipon. Ikaw, friend, gano'n ka na pala katagal? Sabihin ng friend mo na, ako din, friend, dekada na nga ako dito, matagal na ako sa abroad, pero wala pa rin akong naiipon. Mga gano'n. Ibig sabihin, habang by asking question, alam mo na ano yung kailangan niya. Ibig sabihin, yung kailangan niya is source of income. Gusto niya ng another source of income para makapag-ipon siya o yung gusto niya makapag-ipon. Sa atin, guys, we are solving problems. Okay? So, kailangan natin alam ano po ba yung problema ng tao na yan para solusyonan natin. So, kung ipon yung solusyon, we can offer this sa kanya. O, sabihan niya, tamang-tama friend, actually, meron akong ginagawa kahit nandito ako sa abroad, pero meron akong part-time income na kaya ko siyang ginagawa kahit busy ako sa abroad. Actually, ang dami na rin mga OFW na kapag for good at kumikita na rin ng maganda kahit nasa abroad at ngayon nasa Pilipinas na rin sila kasama yung pamilya. So, syempre naman, yung friend mo magtatanong, paano yan? Di ba? Ano pala yan? And that was the time, doon na papasok yung natin, yung next na itatopic ko, yung ABC rule. Okay? So, ito naman, yung occupation, alamin naman natin, ano ba yung trabaho niya? Okay? Ano ba yung trabaho niya? Anong position ba sa trabaho niya? Para at least, mabilis nating maipasok by asking a question. Okay? Kaya ngayon, alamin dito right now sa mga partners natin, gawin mo itong for technique. Nahihirapan lang kasi tayo or parang hindi tayo madali yung flow kasi nga hindi natin alam ano ba yung tamang way ng yung technique na ginagawa. Kasi guys, believe me or not, pinakadali lang po ito. Just kwentuhan ka lang, chikahan mo lang. Makukuha mo lang yung loob ng isang tao, mag-ano yung isang tao sa iyo. The rest, mabilis na lang po yung negosyo talaga. The rest will follow na po yan. The moment na ikaw po mismo, nabubuo na yung conversation mo, mag-aano yung isang tao sa inyo, huwag mong kaagad i-present yung business. Diba? Kasi nga pag i-present mo yung business agad, mabibigla talaga yan. Sino ka ba? Bakit? And ganito, ganyan. Kaya as much as possible, kwentuhan muna kayo and huwag mo na agad-agad, then dun mo na isusundot yung negosyo kung alam mo ano ba yung rason bakit siya nag-abroad and ano ba yung kailangan niya. Okay, gamitan ito para makapag-connect ka sa mga tao para alam mo yung needs at problem niya. Ayan, para mabilis mo yung ipasok yung business, guys, ha? Nagigets ba? Okay? So, ito naman yung next naman natin, ABC rule. Pakitype naman ako ng ABC rule kasi nga, magandang-ganda to siyang itatopic ko ngayon, itong ABC rule. Okay? ABC rule, ayan, ang dami mga viewers natin. ABC rule. Ibig sabihin, guys, yung ABC rule, alam ko, may iba dito, alam na, ano ba yung ABC rule? Una is, advisor. Pangalawa, bridge. And C naman for client. Okay? Ano po ba yung importante ng ABC rule, guys? Guys, ako po, nung nag-start po ako dito, even though hindi ako marunong mag-Tagalog, way back nag-start ako, hindi ako ganitong alam sa ganitong klaseng negosyo. Pero alam mo guys, ano yung pinaktis ko? Ito, ABC rule. Ginalingan ko lang paano ko sa advisor ko, kay mentor ko. Kasi ang ABC rule kasi guys, ang po yung bridge or tulay para po mag-usap yung customer mo or yung client mo para sa mentor mo or sa coaches mo. Yung ikaw po yan. Okay? Ikaw lang po yung nagsisilbing tulay para mag-usap po sila. Dinala mo lang, pinapakausap mo lang sa mentor mo or coaches
para sila naman mag-present ng business. Kasi kung ikaw, first time, kung bago ka pa lang, timers ka man, or hindi ka pa masyadong kapapagdating sa business, pag-share ng business o pag-present, di ba? Magandang na i-advise, maganda na ipatawid mo na lang kay coach nyo or kay mentor mo. Coach, meron palang ipapakausap. Ikaw na po yung mag-explain sa business. Yung mentor mo na yung magpapaliwanag, mag-entertain, mag-explain. Lahat-lahat at mapapaus. Siya na po bahala. Kahit nasa trabaho ka, tuloy pa rin yung trabaho mo, pero yung ginagawa mo, pinapakausap mo lang kay mentor mo. Ganun ka-advantage yung negosyo na meron tayo ngayon. Okay? Kaya napaka-importante guys, na magaling din kayo mag-ABC role. Kasi dito din madidevelop at dito rin talagang mag-boost up yung mentor nyo, yung taong i-advise nyo. Kaya tip ko din, galingan mo dito. Kasi nung nag-start ako dito ko talaga ginalingan. Paano ako mag-ABC role, paano ko ibenta yung mentor ko, o coach ko. Paano ako mag-offer paano ko sinasabihan na bakit makikinig siya sa ganito tao na to. Bigyan ko kayo ng example, tingnan ko lang muna. Ito, okay, ito po yung advisor, meron pala dito, mentor at company at community at office. Yung bridge, ikaw po ito. And yung C, ito po yung client at mga customer po natin. Okay? So, ayan po siya guys. Ibig sabihin, ito lang po yung kailangan mo siyang galingan. Tama, kasi kung part-timer ka man, maganda ito yung i-training. Ito talaga yung aralin mo talaga, yung ABC rule din talaga. Okay? So, ito naman, example, bigyan kita ng example ha. ABC rule. Kung ako part-timer ako, tapos si Coach Jerome, ay ilagay na lang natin, maghanap tayo ng isa bang pangalan na lang dito, be. Bigyan na ng example, okay? Maghanap tayo dito. Okay, yung mga partners natin dito ng mga naka-open ng cam. Okay, si partner Talia. Okay, tama ba yung pag-pronounce? Ibig sabihin, kung si partner Talia, tapos ako, Bridge, nakilala ko lang kami, ito, example lang to, ano to, example. Okay? Si Talia, nag-usap kami, kakilala kami, na-offer ko sa kanya yung business. Tapos ako, bago pa lang ako, hindi ko alam paano i-present yung business. Ang gagawin tapos si Talia naman, gusto niya, tama, gusto niyang makinig at gusto niya din alamin ano po ba. So ako naman na hindi ako masyadong alam, i-message ko agad yung mentor ko or coach ko. Lagay natin si Coach Jerome, si Sampol. Coach Jerome, i-message ko, Coach Jerome, ito pala, may pakausap pala ako si part-time niya. Ito pala yung background niya, OFW pala to siya. Ibig sabihin, tapos ako, busy ako nasa trabaho. Si Coach Jerome at si Tali na lang mag-usap, mag-present ng business, magpaliwanag, nag-entertain, tapos ako nagtatrabaho na lang. Ako, ibig sabihin, tuloy yung work ko, tuloy pa rin yung negosyo na meron tayo right now. Ganon siya ka-advantage, guys. Hindi mo na kailangan magaling. Ang kailangan mo lang, simulan mo lang, aralin mo lang. Okay? Kasi nga, yung isang bagay, gagaling ka po kapag the moment ginagawa mo siya, paulit ng paulit. Okay? So, ayan po siya. Ito po yung example na format. Ito, example. Ito, name. Ito mo nakikita mo tong sa taas, guys. May name ng advisor, background and achievement. Guys, dapat alam din natin ano ba yung background ng mentor mo. Baka ngayon hindi mo alam ano ba yung background ng mentor mo or coaches mo ha. Alamin mo ano ba yung background niya. Construction worker ba yan? Marine engineering student ba yan? Negosyante ba yan? Whatsoever. Tama, dapat alamin natin ano ba yung background niya, ano ba yung background ng mentor mo, and syempre yung mga achievement niya rin sa buhay. Ito, example, sabay-sabay mong basahin or pwede mo tong screenshot pag ganun, meron ka din copy. Ito, hi sis, ito pala yung ipapakilala ko sa inyo. Siya po mismo yung magpapaliwanag sa inyo ng business platform natin na kung saan sobrang dami nitong natulungan at alam mo ba na dati din itong empleyado or ano ba yung background at ngayon, sobrang ganda ng buhay na meron siya ngayon na pwede niya yung business gaya ng mga na-share sa akin. Pakinggan mo lang, baka makatulong. Okay? Baka makatulong sa inyo. Tsaka ikaw na din naman yung mag-decide. 'Di ba? Hindi naman kami. Ano yung point ko, guys? Doon ba lang, based sa nababasa nyo, guys, sino yung nade-develop mo? Sino ba yung nagbe-build up mo? Yung mentor mo, na yung tao na ipapakausap mo, dapat makinig siya, na wherein, mapakinggan niya, para sa ganun, magustuhan niya at maintindihan niya rin bakit niya itong gagawin. Okay? Kaya napaka-importante din, before mo ipapasok yung mentor mo, i-build up nyo po muna siya, ha? Tama. Sabihan mo muna na dapat makinig to siya, dapat ito intindihin talaga natin at pakinggan talaga natin itong tao na to kasi ito po yung tao na gag-guide sa akin. Mga ganon, kasi hindi po ito basta-basta na tao, di ba? Dati po itong artista, ngayon, dami na rin mga part na ng community natin. Mga ganon. Ibig sabihin, yung prospect mo, yung client mo, habang nakikinig yan, ano yung reaction? Ng tango na lang yan. Tama. Kaya pag-share na lang ng business, magaan na lang kasi nga alam niya may authority yung isang tao na ipapakilala niya. Hindi yung bigla mo lang ipasok yung coach mo, bibigla yun.
Okay, anong meron? Bakit andito yung may tao pumasok sa video call natin? So, ibig sabihin, bigyan natin ng idea and i-build up din natin yung mentor po rin natin. Ha? Nagigets? Okay? So, ayan po, ito na naman pong format naman and after mo naman ma-build up yung coach mo, ito yung kasunod. Okay? Gagawa na po ng group chat. Alam mo, meron pa ba dito mga hindi pa marunong yung gumawa ng group chat? Kung hindi ka pa masyadong marunong gumawa ng group chat, please heads up your coach or mentor, sabihin mo sa kanya na paano pala gumawa ng group chat. Mabilis lang siya guys, pero much better na step by step nagpaturo din kayo sa coach nyo ha. Okay, or sa mentor mo man lang. And ikaw po unang mag-message sa group chat kasi ikaw po yung nagdala noon, hindi po kami. Ikaw po yung magpapakausap sa mentor mo. Tama ba? At ikaw po yung unang nakilala niya. Ikaw po yung unang mas magaan sa kanya. Kaya much better na ikaw po yung mag-unang message sa group chat, hindi yung mentor mo ha. Lalo na kapag alam niya na meron kang iba pa kausap, kaya message mo, sabihan mo yung flow na yon. 'Di ba? Mentor, meron pala akong ganito. Ito pala friend, yung pakinggan mo lang to and message mo lang. Okay? Pero yung flow na yan guys, huwag kayong mag-alala kasi nga guided naman po kayo sa mentor nyo. 24/7 guided naman kayo in terms na meron kayong papakausap. Kaya no worry po guys. Actually nga, umaga na kami natutulog dito ay napakaswerte kasi yung mga mentor nyo dito napaka hands-on din talaga. Imagine na lang natin na gaano ka-dedicated at gaano ka-passionate yung mga mentor at coaches natin ginagawa yung business. Ganon tayo eh, 'di ba? Yung serbisyo na binibigay pa natin. Ibig sabihin, kahit ikaw, meron kayong babakausap sa mentor mo, kami po 24/7 willing to take that action po para po sa inyo. Kasi nga yung service namin na ino-offer sa inyo. Okay? Kaya right now, kung meron kayo papakausap, 'di ba? Message mo na agad yung coach mo or yung mentor mo. Coach, meron pala kayo papakausap. Ito ganyan, i-share mo lang yung business and ganito ganyan. Gusto niyo malaman. Tapos, add call mo lang, gawa ka lang ng group chat. Ganon. Ito naman sa group chat, meron na palang flow dito. Hello sis, pakilala ko pala yung coach ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo si coach, sige, lagyan natin coach Paul, okay? Wala kayong magagawa. O si coach, sino man yung coach mo? Okay, so ibig sabihin, dito palang banda na to, sa unang message ng group chat na to, alam niya na meron kang ipapakausap. Guys, please screenshot this one kasi the moment gagawa ka po ng group chat, pwede mo po itong gawin, copy mo lang siya or parang stock knowledge mo na lang siya. Okay? So, ayan po, dapat ikaw din mismo mag-unang mag-message sa group chat nyo para at least alam din niya at mas magaan din yung tao na ipapakausap niyo po sa inyo. Okay? Ito po yung number 4, follow-up. Pakitype naman ako ng follow-up dyan. Ayan, inom ako ng tubig kasi ano na, malapit na tayo matapos mga ano lang. Lapit na tayo matapos sa intro. Hindi. Okay? So ito po siya guys, yung follow-up po. Ibig sabihin, ito po napaka-importante po. Nasa 4 na po tayo ha. Ano po yung importante nun? Hindi ka po makakabuo ng prospecting sa una. Hindi ka po makabubuo ng anong invitation or inviting kung wala ka pong prospecting. At never ka po makabuo ng ABC role kung wala ka pong inviting na ginagawa. And wala ka pong mabubuo na follow-up kung wala ka pong nagagawa na ABC rule. Okay? So ngayon naman guys, yung pag-uusapan natin is yung follow-up. Systemized na po ito siya guys ha. Okay? Parang ganito lang yan guys. Ano po ba yung pag-interpret ko or pag-intindi ko nitong four basic skills? Parang mapa lang to siya guys. Parang destination lang to siya. Yung destination na gusto mo, 'di ba? Papuntang south tapos yung sinakyan mo naman papuntang north. Don't expect na makapunta ka ng south kung iba yung ruta na pinupuntahan mo. Tama ba? Kaya buti na lang sa ganito, meron kayong basics na mga skill na talagang guided din talaga or systemized na and flow na lang. Gagawin mo lang, susundin mo na lang siya. But anyway, ito po yung topic ko ngayon, yung follow-up. Ano po ba yung follow-up? Guys, believe me or not, dito po nabubuhay yung fire at excitement. Pero napaka-importante, naglaan ka ng oras, ng time, nag-follow up ka sa mga customer, client mo, or sa mga prospect nyo, yung conversation mo man lang, hindi natutulog. Okay? So, yan po yung follow-up. Napaka-importante po niyan, yung follow-up natin ngayon. Ano po yung follow-up? Ano po ba yung example ng follow-up? Ito guys, pwede mo to siyang gawin na format na to. Ito po, follow-up, ibig sabihin po nito, name, date to avail, status, at saka country. Dapat alam natin ano po ba, sino ba yung pangalan niya. Okay? Dapat alam natin ano ba yung background niya. Tama? So, ano ba yung mga kailangan ba yung target sa ang bansa
Kasama siya dito. So si Michelle, ilagay ko dito, isusulat ko siya. Tapos dito naman sa date to avail, kailan niya target? Bukas. Okay, so syempre doon ko isusulat by October 4 para at the same time alam ko kung saan ko siya or anong oras, anong kailan date niya, yung target niya mag-start. Yung status niya naman, di ba? Ano ba yung status niya? Single ba? Married ba? And whatsoever. Para at least alam natin ano ba yung status na yan and yung country naman sa ang bansa siya. Okay? Kaya kung hindi mo pa siya actual nakikita or hindi mo pa totally nagigets, ano po ba yung follow-up list na to siya, pwede mo i-actual message sa coach or sa mentor mo. Mentor, ano pala yung ano yung sinasabi ni Coach Paul na follow-up list? Para at the same time, mabigyan kayo ng example niya, ha? Okay, so, ayan po yung follow-up list. Di ba? Maghanap pa tayo ng another example, si Babay. Ay, nahanap na tayo ng iba si Babay. Napili na natin yan. Another naman. Okay? So, iba naman si ate, ano, si ate na lang, si Eileen. Okay, si Eileen naman. Sulat ko dito sa Eileen, tapos yung date of event niya, yun yung status niya, at country. Saang bansa ba siya? Okay, nasa Pilipinas man siya, or even naman, nasa abroad siya. At the same time, alam ko din ano ba yung kailan niya ba yung target. And para at the same time, dun ako magpa-follow up at mga ipa-follow up ko sa kanya. Pero guys, make it sure guys, alam niyo po dapat ano ba yung mga pwede mo ipa-follow up. Hindi lang po actual ha, ganito mo siya, para mabilis mo siyang ma-refreshment tayo muna. Okay? Kung na, ito po yung una, inbox and personal message. Meron po yung food, inspiration, work and selfie, business transactions, activity, and success story. At ito po yung team private group. Kung naalala nyo po guys, kung quick refreshment, even nga ngayon, pina-follow up kayo ng coach. Baka nga sinisendan ka pa kanina ng pagkain ng coach mo or ng mentor mo. Tama ba? Kung hindi ka pa part ng community, sinesendan ka. Anong purpose nun? Bakit? Para sa ganun guys, doon po nabubuo yung interaction nyo. Tuloy-tuloy yung conversation mo at tuloy-tuloy yung mapakwento mo sa kanila about bakit nyo ito kailangan gagawin. Para sa ganun magaan. Diba? Bigyan na lang natin ng example, since mahilig ako magtawag ng mga pangalan dito. Okay? Ito na lang, si Up Nancy, ayun, shoutout po, special shoutout, Up Nancy, no? So, ibig sabihin, si Up Nancy, paglagay natin na sa Pilipinas siya, so, sinisendan ko siya ng mga pagkain na, alam mo yun, na never niya na-try. Okay? Tapos, doon magsasabi ni Up Nancy, uy, ang sarap nun. Gusto ko din yan, paborito ko din yan, actually. Tapos, ako naman, actually, ganito, ganito. Parang na-interaction, parang na-entertain din, and doon nagbubuo yung conversation din talaga natin. And that was the time, magaan na yung tao mo, and mabilis mo na yung ma-offer yung business. And yung work at selfie naman, di ba? Yung mga poging teacher na mga mentor coaches nyo pag umaga or after this, di ba? Kapi tayo. Di ba? So, karamihan dito na experience yung ganun eh. Pero at the same time, makikita nyo at maging magaan sa sarili mo, okay, ang gaan ng tao na to. Tama? So, same lang din yung ginagawa ng coach at mentor mo. Ganun lang din. Susundin mo lang ano ba yung ginagawa ng coach mo, ha? Or ng mentor mo. Okay? Kaya ano lang naman siya, guys. Pagdating naman sa follow-up, pwede kayo manghingi ng mentor sa mentor nyo. Ano ba yung ilang beses mo mag-follow up? Ano ba yung mga pinaka-effective na follow-up pag nasa Pilipinas or nasa abroad? Kasi kung tatanungin, ilang beses mo magpa-follow up, I do highly suggest 2 to 3 times a day follow-up. Pinakahaba na yun, pinakamarami na yung 3 times. So, depende na yun, ano ba yung klaseng ipa-follow up mo? Selfie ba? Pagkain? Or kung OFW ka man, di ba? Picture ka habang naglilinis ka. O, di ba? Isisend mo sa friend mo na sa ibang bansa, di ba? Na, trabaho naman tayo. Di ba? Matutuwa yan. Di ba? Para at the same time, para nakakabuo ka ng kaibigan. At the same time, parang maging magaan din yung loob ng prospect mo para sa inyo. And pangalawa naman, posting and mentioning. Yung posting naman, bonus na yan. Bonus na yan pagpo-posting na yan kasi nga ang lahat ng andito kasi nga kung napakinggan mo, kung nakikinig kayo or naka-take down notes kayo nung last event natin, yung Facebook marketing, pag ina-apply mo lang yun, same lang naman, paulit-ulit lang natin yung gagawin. Kung marami kayo natutunan yun kay Mentor Jerome, di ba? So, yun po siya guys. Kaya as much as possible, yung mga posting na yan, meron na po yan kami mga set of group chat, meron na po kami yan, naka-line up na po yan, provided na po yan ng mga mentor at coaches nyo po dito na kung saan ano po yung pwedeng i-boost mo sa business account mo. Okay? And yung MyD naman, actually, ang bonus na yan, provided na rin yung mga MyD na yan. Hindi na po kayo ha. Pero yung MyD na yan, pwede po kayo mag-MyD sa sarili nyo. Yung mga TikTok nyo. Di ba? Ang karamihan dito, ang gagaling mag-TikTok eh. Di ba? Ang galing magsayaw ng sayaw. Okay. Pwede mo rin yung i-MyD, di ba? And the same time, para makita din ni Facebook at ni Meta na napaka-active din talaga
ng Facebook mo rin po talaga. Okay? And for apat naman, interaction ng page. Guys, dapat kayo po mismo kung andito ka sa event, ilang tao, ilang participant tayo? 31 participant. Dapat po marunong, dapat naging interactions po tayo sa mga group chat natin. Okay? Dapat pag may nag-send, nag-message, nag-update, message ka agad, sabay natin yung interaction sa mga group chat natin. Para at the same time, mabuo po, masaya po, bongga po at talagang bibo po yung group chat or mga page natin, 'di ba? At yung mga group chat. Kung man nag-post mentor mo, comment tayo kasi nga iba yung pakiramdam na kung proud ka talaga. Comment ka, 'di ba? Ano ba yung pwedeng i-comment mo? Okay, 'di ba? Congrats or etc. Depende rin dapat align din sa post ng mentor mo. Okay, hindi pwede na yung post ng mentor mo na ano, lagyan na natin ng post ng mentor mo is ano siya, nagta-travel siya. Ay, ano ba yung example? Nagpo-post yung mentor mo na income. Tapos yung kino-comment mo naman is iba naman, hindi naman align. Kung yung nagko-comment ka, hindi naman align sa post ng mentor mo. So hindi yun, hindi siya patok, hindi siya bagay. Kaya much better. Ano mo yung post ng mentor mo? Ano siya ng income, result, testimony. Sabayin din natin yung ng congratulations, ng mga post niya, ng mga selfie. Diba? May message din natin, i-comment din tayo. Wow, diba? Ang ganda naman ng view, ganito, ganyan. Okay? Kaya lalo na dito sa mga group chat natin, nagmamasid po tayo ng mga group chat, ng group chat natin. 'Di ba? I'm in ka agad, 'di ba? Advantage 'yun pag I'm in ka din talaga. At pag ikaw yung tipong tao, ano talaga, very interactive sa group chat kasi nga ikaw po yung naha-highlight dito sa mga sa mga group sa mga event natin. Hindi lang event, bagkos kahit mga kahit anong klase mga gagawin natin. 'Di ba? Mas ikaw yung mabilis na alala. Kaya ikaw, time to shine. 'Di ba? Interactive ka sa mga ganung bagay na 'yon. Wala po yung masama ha. Okay guys? Pinaka-importante lang, wala tama po yung ginagawa nyo. Kasi nga, fortune is in the follow-up. Hindi po mabubuo yung prospecting, hindi po mabubuo yung inviting, hindi rin mabubuo yung ABC role, and kung wala pong pinaka-last na ituturo ko sa inyo, yung dito po yung next na slide ko ituturo. But before that, ito po yung follow-up, fortune is in the follow-up. Napaka-importante po nito. Kasi nga, kahit na-present mo na, kahit na-invite mo na, or kahit napakausap mo na sa mentor mo, na-close deal na yun ng mentor mo, pero hindi yan na-follow up, hindi pa rin yan mag-go. Kasi nga hindi mo na-update, hindi mo na may message, kaya napaka-importante na ikaw po mismo, ina-update mo, mini-message mo, and fina-follow up mo rin po talaga aside sa mentor nyo. Okay? So, yan po siya. Follow up is in the fortune din talaga. And ito naman, lastly, last na to siya guys, okay? Last na to, ito po yung tinatawag nga kayo na handling objections. Karamihan sa atin dito, pag na-encounter ng ganitong klaseng objections, nangihina na. But to tell you honestly guys, pag the moment meron ka pa mga objections na nare-receive, yan po yung sign, yan po yung mga sign na buying signal. Ibig sabihin nagtatanong yan, meron yan sinasabi kasi nga curious siya, gusto niyang malaman. Kaya make it sure, ikaw din mismo, alam mo din ano ba yung pwedeng sasabihin niyo po. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, iba yung tao na may training ka, well-equipped ka. Pag the moment may magtatanong, meron ka agad mabala, meron ka agad bala, mahuhulbot mo ka agad. Eto pala yung natutunan ko. Kasi naman pag tinatanong ka, ano pala yung ginagawa mo? Di ba mapaisip ka na lang, ano kung ano? Kasi nga hindi tayo well guided, hindi tayo masyado nakatin ng mga trainings, kaya much better. Natin ng mga ganitong klaseng event natin. Kung ilang participant tayo, 31, dapat mas damihan pa natin in the next event natin. Okay? So anyway guys, ito po yung handling objections. Kung meron ka pong na-encounter ng ganitong handling of mga objections na to, congratulations. Bakit coach? Bakit kinongratulate mo na-encounter niya? Na objections na nga kami, di ba? Congratulations kasi ginagawa mo yung part mo. Kaya nga may nasasabi sila kasi nga ginagawa mo yung part mo, may ginagawa ka. Kabahan ka na kung never mo ma-experience ng ganito, kung wala kang ginagawa. Tama ba? Kasi guys, mas kabahan na po kami kung ikaw po yung tipong tao, never ka pong na-experience ng walang objections. Okay? So, di ba? Napakaswerte mo naman. Even yung mga mentors natin, meron din ganitong objections din na i-encounter. Ano po ba yung mga klase na yan? Ito po, wala akong time. Sabihan na ito, part, pasok tayo sa event. Coach, wala akong masyadong time. Mga ganon. Pero ito siya guys, itong first objections and second objections, ito example, wala akong time. Ito lang yung i-respond mo. Okay? Ito yung i-respond mo. Screenshot guys, pwede mo yung yung mukha ko na lang kung para ma-screenshot nyo lahat. Screenshot nyo, ito lang yun.
re-respond mo pag sinabi ko wala akong time yan, sis. Busy kasi ako. Ito lang, totally gets ko yan kabayan. Pero maganda dito, flexible kahit 1 to 2 hours a day lang, pwede mo na siyang simulan. Ang importante lang, consistent mo to siya at i-share ko lang naman at paano ginagawa ng ibang OFW kahit busy sila. Tama. So, syempre, mapaisip din sila, wala namang wala. 1 to 2 hours, ilalagay ko lang. Ang dami ko namang free time. Nakapag-TikTok pa nga ako ng ilang oras. Nakapractice pa ako ng sayo pa sa TikTok. Diba? Kaya that's why, guys, dapat well-equipped din tayo. Paano po ba i-handle yung ganitong klaseng objections din talaga? And then, ito naman yung objections number 2, baka scam yan. Ito lang yung i-respond mo. Valid yung concern yan. Ako rin dati, ganyan yung mga tanong ko. Pero chinik ko muna lahat. May legal papers, may orientation, at may mga taong na mga kumikita at gusto mo ba i-check natin together para sure ka, di ba? So, syempre, sige nga, tingnan lang natin. Observe ka lang sis, wala naman din naman kita ipipilit. Tingnan mo lang. Tama, kung magustuhan mo, pagtulungan natin. Pag hindi naman, okay lang, friends pa rin po tayo. Like what I said, we are not convincing people. Pinakatrabaho natin is to educate sa kanya, at ipakita lang yan. Sabi ko nga, nung last time nag-training ako, yung trabaho natin, parang naglalako lang tayo ng balot vendor, di ba? Yung narinig nyo, naalala mo yung balot vendor. Yung balot vendor, naglalako lang po yan. Maraming pong nagtatanong, magkano po yan? Ikukumpara pa, ay, ito mas mainit dito kaysa dun sa kabila. Ay, medyo malamig yung balot niya, mas mainit dun sa kabila. Mas mura dun sa kabila. May mga ganong objections, everything po, mayroon pong objections. Pero yung objections na yan po yung nakakatulong po sa inyo at nag-grow po para sa inyo. Okay? Ang ginatrabaho lang natin is handle lang natin para sa ganun matama natin ng delivered. Ano ba yung kailangan at needs ng tao na kailangan niya? Okay, so yun ito, re-respond niya. Okay, kaya kung screenshot ka, kung wala ka na screenshot kasi mag-next slide na ako. Okay, so next slide tayo. Ito po yung next natin guys. Ito po yung objections number 3. Wala akong alam sa ganyan. Okay? Lahat naman ata nandito, walang alam eh. Even nga ako, nag-start ako, wala namang akong alam sa ganito. Ito lang yung respond mo. No worries, lahat naman kami nagsimula rin, zero knowledge din. Zero knowledge din, may mga training sa support system tayo, and step by step, basta willing ka lang matuto, at tutulungan ka namin. Mga ganon, ibig sabihin, kaya ikaw wala kang alam, automatic, meron naman yung mga taong gagabay din sa inyo. And yung objections number 4 naman, wala akong pera pang start. Ito naman yung in-next mo. Understandable naman, pero isipin mo rin, kung wala ka pang pagbabago ngayon, kailan pa? May mga paraan nagsimula kahit paunti-unti, na gusto mo ba usapan natin kung paano ka makapag-set ng goals para dito? May mga ganon. Kaya as much as possible, napakaswerte nyo guys. Kasi nga, bakit? Meron na kayong mga respond pag meron kayong encounter. Diba? Kapag meron nga, kaya ngayon, after this event, kung meron kayong mga objections na encounter, pag sinabi ng friend mo, wala ka siyang pera pang start, ito lang i-respond mo. Okay? So, ano na, at least, meron ka na din mga script na ang kailangan mo lang is i-apply mo lang ng paulit-ulit din. Okay? So, ayun lang siya guys. And ito po yung mga pwede mong i-respond lang din. Kaya screenshot. If hindi ka pa, para at least magaan lang din yung mga trainings natin. Baka babalikan ka ng coach at na yung mentor mo. Ano ba yung mga natutunan mo? Okay? So, ito naman yung pinaka next natin. Actually, patapos na ako guys. Or I don't know if last slide ko na lang to siya. Pero ito po yun guys. Ito po yung SW4. Paki-comment nga ako ng SW4 if andyan pa ba kayo? Yan. SW4. Ano ba yung meaning? Ano meaning ng SW4? Ito po una, Samuel join, Samuel not, so what's next, and someone is waiting for you. Talagang pag narinig ko tong ganitong message, talagang nararamdaman ko rin po talaga. Tama. Guys, believe me or not, hindi po natin trabaho, pag hindi po lahat na na-offer natin, mag-go. May mga iba na present natin, ayaw, pero pag next naman natin, yun na yung nag-go. Well, it's normal. Okay? Kaya ano yung point ko? Maybe pag unang present mo, na-busy mo sa coach mo, hindi nag-go, or even naman nag-yes, tapos pag na next nag-go, no. It's okay lang po yan. Wala pong masama doon. Hindi naman natin ikakamatay yon. Tama ba? Ito po, Samuel join, Samuel not, so what's next? Karamihan lang kasi sa atin dito, hindi maka-move on. 'Di ba? Ayaw na nga ng isang tao, ayaw na nga sa inyo, pinipilit mo na. Kaya doon kayo nasasaktan. Aray ko. Tama ba? Kaya kung ayaw, move on kayo. 'Di ba? Huwag mo lang awayin. Pag ayaw, okay, move on.
Hindi mo naman trabaho yun. Ang pinaktrabaho mo lang, pinakita mo lang. Okay? Kapag gaya sa inyo, okay, hanap ka ng mga iba kasi nga, meron po yan nag-aantay po sa inyo. Meron pa yung nag-aantay sa inyo na para sa inyo. Parang love life lang yan. Hindi naman yung first relationship na meron ka ngayon, yan na yung mga pangasawa mo. Hindi naman yung unang first crush mo, yan na yung pangasawa mo. Tama ba? Hindi naman yung unang jowa mo, yan na yung mga pasawa mo ngayon. Ibig sabihin, meron pa yung una, pangalawa, pangatlo. Tama ba? Para natagpuan mo yung tamang person para sa'yo. Ayan. Okay? So, ibig sabihin guys, dapat alam din natin, dapat ano din talaga natin. Kasi nga, every time may magno there's getting closer to yes eh. Kasi sa amin, even ganito kami kalupit, ganito na kami kagaling, ganito na kalupit yung mga mentors natin dito, may experience nila, itatanggihan din talaga. Pero what's ano yung mindset namin? Pag ayaw nila, okay, hindi ka po namin pinipilit. Ang trabaho lang namin is share sa inyo, eh nasa inyo na po yung desisyon. Tama ba? Kaya ganun po siya guys, kaya napakaswerte kasi nasa tamang community ka na, eh nasa opportunity ka na, and ito na po, will systemize na po siya, gagawin mo lang, susundin at sasabayin mo lang. Ayan, ito naman yung three types of commitment. Guys, sa commitment po guys, meron po yung tatlo. I will try, I will do my best, and I'll do whatever it takes. Gusto ko po ma-differentiate natin lahat. Kung saan ka ba banda dito? Ready ka na ba? Ready ka na ba kung saan ka banda dito sa commitment level mo? I will try. Ito po yung I will try. Sa Bisaan pa, sa Tagalog ba? Ano, subukan ko. Diba? Mga ganun. Inshallah. Mga ganun eh. Sana, mga ganun. I will try. Tatry ko lang, subukan ko lang. Ano yung point ko? Pag yung commitment level mo, pag sinabing I will try, ang babaw pa po nun. Pwedeng subukan mo hindi, pwede mong yes. Depende pa, magdidepende pa yun sa situation. Parang ito, example. Okay? Since gilig tayo ng example, I will try. Merong kasal, babae at lalaki, syempre. May kinasal, okay? Tapos yung father, yung pare, nagkasal sa kanila. Tinanong ng father yung lalaki, handa ka ba na pangasawa ito? Through ups and down, maraming problema, hindi mo siya iiwan. Ano yung i-respond ng lalaki? Kung yung commitment niya, sabihin ng, do you think sasabihin ng lalaki, sige father, try ko po. Sige father, I will try. Do you think hindi siya masapak ng babae? Tama ba? Kaya ibig sabihin guys, yung commitment mo dapat malalim din talaga. Anong i-respond ng lalaki? Sige father, I will do whatever it takes kahit anong mangyari. Tama? Kaya kung ikaw, I will try pa yung commitment mo. Let's it converted naman dito sa I will do whatever it takes. But before that, dito muna tayo sa I will do my best. Itong I will do my best naman, medyo okay-okay to siya. Medyo malalim-lalim, pero hindi pa totally, fully. Parang nasa 8, at parang nasa 60% pa lang to 70%. Okay? I will do my best. Gagawin ko yung best ko. Pero what if yung best mo hindi pa sapat? Tama ba? What if your best is not enough, 'di ba? So, 'di ba? Doon na po yung time na yun. Na yung commitment mo hindi pa best yung hindi pa lahat ng best mo is ano mo siya, 'di ba? Hindi pa siya sapat. Nangihina ka na kaya laliman natin yung commitment mo. Kaya kung ikaw, yung best mo, why not i-convert natin to dito siya? I will do whatever it takes. Dapat ito po yung ano mo, yung commitment mo. Ikaw narinig ka, nakikinig ka dito, dapat ito po yung commitment mo. Kaya I'm so proud sa inyo. Before that, palakpakan mo yung sarili mo kasi andito ka. Ibig sabihin nun, part ka ng community natin kasi nga, you are kind of person, palaban talaga, kahit anong mangyari, igugo ko to siya. Ikaw yung tipong tao, hindi na natin itong ibabanggit, I will try, kasi nga, andito ka na eh. Andito ka na eh, I'll do whatever it takes. Nakikinig ka sa ganitong classic event. Tama ba? Ibig sabihin, gagawin mo siya kahit anong mangyari. I'll do whatever it takes, madapa man, ayaw man ng kabigan ko, ayaw man ng family ko, ayaw man ng relatives ko, may sasabihin man yung paminsan ko, ay yung pinsan ko, kapatid ko, etc. and whatsoever, or may mga sabihin man ibang tao, okay lang gagawin ko to siya para sa akin naman. Tama ba? Kaya napaka-importante guys, gagawin mo talaga yung best. Parang ito lang, konting kwento. One time merong pagong, okay, kwentong pagong, ay hindi pala pagong, palaka. Kwentong palaka. Okay, hindi ako sure if narinig niyo to siya. May isang palaka, nahulog po siya sa pit hole. Nahulog siya sa isang pit hole na yon. And doon po sa pit hole na yon, nakikita niya po yung mga kapwa niyang mga palaka, tumatanda na, nanghihina na, namamatay, nanganganak na. Doon niya nakikita sa pit hole na yon. Alam, familiar kayo ng pit hole? Yung parang bangi siya, doon nasa stock yung mga palaka din talaga. Parang trap na lang siya sa farm, mga ganun. Doon nalaglag yung isang palaka. Nang tingin-tingin siya doon, ang tanda na. Ang tanda na ng mga tao doon,
And one time, yung isang palaka na yun, ayaw yung ganung buhay, ayaw yung ganung klaseng situation na doon na lang siya tatanda. Yung palaka, talon ng talon ng talon ng talon. Kahit hindi man totally gaano kalayo, or makita niya lang ilaw, pero hindi kayang, parang masyadong hindi ano ng ano niya, ng katawan niya. Talon lang ng talon siya. Alam mo, may isang palaka lumapit sa kanya. Sabi ng palaka, Iho, matanda na kami. Yung iho, lumalaki, ato, iho, yung ginagawa mo, ginagawa na namin yan. Tumatanda na po kami. Lahat kami dito, ginagawa na namin yan. Tumatanda na kami. Pero alam mo, ang ginawa ng palaka, hindi po siya nakinig. Talon ang talon lang pa rin. Hanggang sa isang time na yon, isang moment, sa talon ng talon niya, na-develop na yung legs niya, lumalakas na yung talon niya, and talagang yung legs niya na-develop na din talaga. And one time, yung last na talon niya, naapak na po niya yung tuktok nun, 'di ba? Nakaahaw na siya dun sa pit hole na yon. Alam mo guys, nakita niyo ng ilaw niya. Bakit ano yung point ko bakit ko yun siya nakita? Kasi there are some may mga masasabi sa atin ng mga tao, pero alam mo yung personality, ang mindset ng palaka na yon, hindi siya nakikinig. Kaya karamihan sa atin dito, maging bingi tayo sa paligid natin, wag nating pakinggan. Focus ka kung ano mo yung nakikita mo, ano ba yung naririnig mo, fill up natin ng mga knowledge dito sa business na meron po tayo ngayon. Okay? So, ganun po siya guys. Kaya dapat yung commitment mo doon, I do whatever it takes. Kahit ano man mangyari, talon ng talon ng talon, bounce back at bounce back ka lang para sa ganun, makuha mo na din yung goal ang gusto mo din talaga. Okay? So, ayun naman ata yung last ko right now na present ko. Okay? So, I hope marami kayo natutunan din. And before that guys, I know for sure na marami kayong mga natutunan. So, may I know, are you learning mo naman guys? So, balik ko lang yung screen ko po. Paano ako ayan. Okay, so anyway guys, marami bang natutunan? Kung marami yung natutunan, pakitap na ako, I am learning. Okay, so I hope marami kayong natutunan and especially po din sa akin, and aside from that, yung mga learnings na yon, ano po yan, much better din, i-apply din po natin yon. Okay, kasi nga, alam natin, iba yung pakiramdam, narinig mo at talagang napakinggan mo lang compare sa tinitake mo ng action. Kaya kung medyo naguguluhan ka, hindi mo alam ano ba yung gagawin mo, saan kayo banda nahihirapan, heads up mo kagad sa mentor nyo or sa coach mo ha. Coach, ano pala itong gagawin ko? Coordinate with you, coordinate sa mentor mo, sa amin, kasi nga will guide naman, open naman po kami sa inyo to sagot naman sa mga concern nyo, paano po siya gagawin ha. Okay, so I hope marami po kayong natutunan sa training ko ngayon, and I do believe na I do believe na after this event, talagang i-execute din yung mga prospect list nyo, etc. And I do believe magkita-kita din tayo sa mga tagumpay na gusto nyo rin po marating. So, once again, thank you so much each and everyone. Appreciate yung oras nyo. And once again, this is your speaker po, Coach Paul po, and iiwanan na po kayo sa isang message po na believe in yourself and you will become unstoppable. So, thank you so much guys, and ibabalik ko na po sa napakalupit at napakapogi nating host, Coach Jerome Clara. Thank you everyone! Yes, all right. Thank you, Coach Paul. Di ba? Sa napakalupit at napakalinaw na training niyo po sa amin ngayon. So, ayan, okay lang po ba, ano, mga partners, pasalamatan po natin si Mentor Paul, di ba? Sa mga, ano, binahagi niya ng mga learning sa atin right now na, I know for sure, yung mga tinuro niya sa atin, yun din talaga yung mga makakatulong para maabot niyo din yung mga pangarap niyo po dito sa company natin, which is AGP. Yung mga basic na tinuro ni Mentor Paul, yun din talaga yung nakatulong sa amin. Ang sa na mga mentors natin dito na nakuha na din talaga yung pangarap nila. Kaya, di ba, i-apply nyo talaga, yan, pasalamatan talaga natin, paulanin po natin ang pasasalamat si Mentor Paul, di ba?